Today is October 13. Kahapon birthday ni Mama. At yan, nandito ako sa bahay. Umuwi ako nung Sabado because it's my off. Ayan. Tinry ko lang maganda ng makeup. I don't know kung ano itsura niya. Magta-try akong mag-video using the back cam mamaya. Check kung ano itsura niya ng gamit yung isang camera. So yeah, ito yung itsura niya. Naglagay lang ako ng eyeliner and then in-smudge ko lang siya. And then I put mascara. Try to put kanina wing liner. Pero nabura na ata siya sa kabila. Pero dito medyo meron pa. Sa kabila, wala na. And then I put blush. Feeling ko siya nagka-compliment. Feeling ko naman may something sa akin. I tried to put yung aking eyeliner sa kilay. Tapos, ginamitan ko lang ng brush ni ate. Yeah, hindi ko alam if it looks pantay. Hindi sure kung pantay ba siya. But I think tong lipstick na to, hindi talaga to nagmamatch sa overall look. So, siguro dapat yung ito lang. Dapat hindi na ako gumamit ng ito. Kasi, these days, or for the past weeks, I think simula nung binili ko siya, tinry ko na siyang pagsamahin yung dalawa. Ito muna and then ito. Para kapag, madali kasi mag-fade talaga to eh. So, para kapag nag-fade to, meron pang stain sa lips. Yeah, kasi medyo long lasting din talaga yung stain niya sa cheeks and then sa lips. So, lalagay ako nito and then after nito ito para may maiiwang stain kapag nag-fade to. So yeah, medyo nag-iiba din yung shade kapag pinagsama mo silang dalawa. Okay, kapag medyo may budget, I'll try to order yung latest shade nito, yung medyo may pagka-brown, may pagka-nude pa. So, I'll try to order that. Okay, I don't know how does it look like. Pero feeling ko it's not that bad. I think I can, feeling ko naman kaya kong iyan yung ganitong look. Kasi may influencer akong gusto. I like her eyes. Gusto ko yung pagka-smoky ng kanyang eyes. I'll try to take a picture with this makeup. I think it looks good naman on me. Lang kaya very ganti lang. I like my lashes. I might consider buying cluster lashes. Matagal ko na talaga siyang gustong bilhin, pero baka makabili talaga ako. Pero medyo next time na kasi medyo marami pa akong pinagagastusan. Pero I think it's not that bad na. Maano lang talaga kasi hindi pa ako naliligo. Maliligo ako mamaya. Pero hindi naman siya ganun kasama. Medyo kulang lang sa siguro yung base. Syempre wala naman ako ibang nilagay sa mukha aside from the bulbo lang. Yung pants lang, yun lang. I don't know. Yan. Okay, so short update since matagal na rin yung update ko, parang 2 weeks ago siguro yun. Parang ganun. Pauwi na si Camille at magbabagyo kami sa 24. So, from 24 to 27, nag-leave na ako ng 24. I mean, nakapag-file ako na leave for that. Tapos 27, hindi pa available yung date, pero magpa-file ako. Pero, assure naman daw ni TL na matutuloy yung leave ko na yun. Alright, so yeah, from 24 to 27, dahil yung 25 and 26, yun naman talaga yung off. So, carry lang. Yan, so magbabagyo kami, and then, after that, next week after nun, dito, holiday na. So, November 1, may reunion kami. Actually, parang medyo, noong una, syempre excited, ganun. Pero parang unti-unti, medyo nababawasan yung excitement ko. I don't know why. Siguro, ewan ko, parang medyo na-off lang ako dun sa, parang may part lang na medyo na-off ako yung may sinabi si Ace about na hindi makakasama si Jimwell. Yung reaction niya, parang hindi ko siya nagustuhan, especially friend ko si Trisha.
At medyo nagigets ko naman sila and yung reason. Ayun, siguro, siyempre hindi niya naman alam yung, ano, yung real reason. Magigets ko rin naman kung nahihiya sa mama si Jimwell. Okay lang kahit naiintindihan ko kung nahihiya siya kaya hindi siya makakasama. At maiintindihan ko din na yung about financial, both naiintindihan ko. Siguro medyo na-judge lang. Pero, na-judge din naman ako. So, hindi naman sa inaano kasi is basta parang na-off lang ako sa part na yon. Tas iyan, medyo na ano lang yung excitement ko. Pero syempre pupunta ako, nandun si Camille, parang i-ano na lang ba, parang if i-treasure mo na lang yung moment with her kasi syempre uwi na rin naman siya sa November. Tapos hindi naman, parang ayoko naman na may ma-miss out ako na something like that. Syempre reunion yun ng batch niya, diba, na elementary. And then after that, nga pala, nag-aya si Ace, sabi ni Camille, nag-aya daw si Ace na mag-Vikings kung uuwi daw ba ako ng 19. So after this week, parang 18 and 19 ata yung off ko noon. Tapos nag-aya ako, gusto ko ba daw bang mag-Vikings, libre niya daw kasi nag-aya daw si Ace. Medyo na ako medyo gitbit na ako feeling ko noon kasi syempre magbabagyo kami, tapos kailangan ko mag-save ng pera, parang hindi ko na afford ng iba pang pagagastusan. Kaya sabi ko, I'm not sure about that dahil nga baka may RDOT kami, pero dahilan ko lang naman yung RDOT na yun actually, kasi yun nga medyo umiiwas ng gastos. At sinabi ko rin ata sa chat na hindi ako sure kasi nga syempre maraming paggagastusan, and also yung incentive na hinihintay ko. Supposedly, ang sabi dapat daw papasok na siya sa sweldo namin sa last time, pero hindi. So inaasahan namin na next sweldo, dun sa sunod na sweldo. Pero sabi baka hindi daw, and then sa November na lang talaga. So yun, hindi, ano din yun, parang nasa 5k din yung, kulang 5k din yung incentive ko na yun. So sayang din yun. Tapos may additional 3k din ata. So yun, medyo sayang siya. Ayun, kaya medyo nangihinayang lang. Pero okay na rin, para after ng mga gastos na yun, at least may pera pa ako. Magtitipid na lang talaga ako sa next sweldo. So gagawa ko na lang ng paraan yun. Ayun, so sabi ko hindi ako makakasama. Sabi niya, hindi na lang daw pala siya tutuloy kasi hindi naman din ako kasama. Yun. And then after that, sa November, syempre November na reunion, November 1st ata yun. Tapos baka mag-overnight din kami, not sure. Iniisip ko din yung gastos nun, kaya doon ko, pag-isipan ko na lang din yun. And then after nun, team building ata kami. Actually, yung team building namin, minove lang yun dahil supposedly nasa isip ng PL na we can do that sa off namin, which is 25 na 26 ng October. But since sinabi ni TL yun, sabi ko, wala TL, paano po yung off ko? Off ko nga pala yun, medyo nalimutan ni TL yun. Kaya minun ko lang November para basta yung kami lang, kasi syempre may mga bagong papasok na mga crew. So parang kami muna, kaya parang gagawin siya ng second week, or basta parang second week of November siguro, parang gano'n. And then parang may aya pa ulit na naman, yung kasama naman sila Queenie, gano'n. Medyo buka ko nung November kasi tas parang medyo nag-aalangan din ako. Syempre yung gastos ng pag-uwi 500 balikan, so medyo mahirap din yun, kaya not sure. Ayun, medyo pinag-isip ako kung paano yung magiging lakad namin ni Camille, kasi kung aalis kami ng 24, kailangan diretso na, ilang oras din yung biyahe, diba, to Baguio. Kaya mahirap talaga, mahirap. Ayun, but ano pa ba, update naman sa work, normal. Ewan ko kung dapat ko siya bang ikwento, but this is about my crush. Hindi ko sasabihin kasi kasi hindi ako sanay nag-name drop, at hindi ako sanay na yung tawag dito, parang hindi ako sanay na inaamin siya. Alam ko sa utak ko na ganun, pero ayoko nang verbally sinasabi siya. Ganun. Kasi nakwento ko na to na na parang akong bata na may crush. Kasi napapanaginipan ko siya. Tapos parang syempre, ang tagal ko ng ilang taon na wala akong crush. Tapos ngayon na lang, siguro make sense, no? Siguro kaya ko napapanaginipan ko siya dahil sobrang tagal ko na wala ng crush. Tapos nung nagkaroon ako ng crush, grabe naman. Pero hindi pwede yun, may girlfriend siya. And I feel like
yung trato niya lang sa akin is parang ano, parang syempre naging agent niya. Tapos parang feeling ko parang kapatid, alam mo yun, so yung um, ewan ko, ay kung gamitin yung term na parang na medyo parang feeling ko na appreciate niya lang ako at parang um, ewan, parang siguro binavalue niya ako dahil naging student niya. So alam mo yun, hindi ko binibigyan ng meaning na ano, syempre may girlfriend na ako. Tapos, basta, platonic lang. Parang, ewan, basta walang something na hindi ko sinasabi may gusto siya sa akin. Basta parang feeling ko na, mm, alam mo yung kapag may student ka na parang, ayoko nang gamitan ng ibang term kasi basta yun, something ganun. So, parang feeling ko na appreciate na lang dahil naging student niya ako. Tapos, binibigyan niya na naman ako ng bagong goal ng benta. Tapos, parang, ewan ko kung may bibigay siyang something. Basta may sinaset na naman siyang goal sa akin. Parang feeling ko, or nasa isip ko, dinadrive niya lang ako para mabigay ko yung best ko. Para dun. Parang maging motivation ba, ganun sa akin. Okay lang naman. Tapos, para din kasi talaga sa akin, gusto ko kasing i-prove sa kanya na may improvement talaga ako. Kasi kututusan may improvement naman na talaga ako dahil nung transition namin wala naman talaga ako masyadong benta. Tapos yung pagdating ng medyo naghatak-hatak ako ng benta. Pero nitong pagpasok ng October, medyo wala akong benta. Although may mga Gemini naman, which is good kasi may incentive din yun at may hinit din kaming goal sa metrics sa mga Gemini. Pero ayun, na-appreciate ko siya. Medyo childish lang na medyo crush ko siya. Tapos medyo ano lang ngayon na syempre younger siya sa akin. Nakikita ko na yung younger version niya. Parang si Jael, akala ko dati mas matanda siya sa akin. Ngayon, nagigets ko na nakikita ko na yung personality niya na parang totoong personality niya na younger talaga siya sa akin, na mas matanda ako, ganun. Ayun, about pala sa mga bago namin, si Edge, si Aaron, and si Kuya Marv, really thankful na sila yung napunta sa amin. I mean, wala akong issue sa kanila. They're all nice. At parang hindi na ako, wala na ako sa place na nahihiya ako sa kanila. Medyo nakikipagbiruan na ako. Lalo kay Kuya Marvin, parang sa kanila, parang siya yung pinakaano sa akin. Kasi syempre malapit na sa lalapit ako. Si Edge kasi yung babae, akala ko sa kanya ko na mapapalapit pero medyo ay siguro nagkakahiyaan pa o parang hindi pa ganun ka-comfortable, parang mas madali ko lang ma-reach out si Kuya. And then si Aaron, nakakabiroan ko naman din. And then hopefully sana yung mga bagong papasok namin sa team, sana napag-uusapan nga namin na sana hindi ako personally, ayoko ng flirty na ka-team, especially may mga lalaki kami. Ayoko yung parang masyadong maharot, ayoko na masyadong makalog. Gusto ko yung simple lang, yung parang kami-kami lang. Tapos sabi din ni Coach, ayaw din niya ang tawag doon, ayaw niya ng pikon. Gusto niya yung ano lang, yung nakakabiruan, gano'n. Totoo naman talaga, I mean, syempre, ako, di man, I mean, ewan, hindi naman ako iniinis kapag nagkakabiruan kami. Syempre, normal naman sa team yun. And very thankful ako na yung team namin, ganito kami, kahit nagkakabiruan, kahit nagkakaasaran, wala yung naiinis